Masyado nang mainit itong Pugo. Lalo na yung Pugo dyan sa Bamban at saka sa Purak, masyadong mainit. Kaya hinihingi lang ako ng dasal mula sa inyo po at bahala na si Lord sa atin, although mag-ingat din tayo. Gusto ko ipagdasal na natin yung lahat ng mga mabubuti ay manaig. So naniniwala po kasi ako kung bakit ako patuloy dito na sumisigaw. Dahil po wala nang ibang sumisigaw alang-alang na mapaimbuyog natin kung ano ang katotohanan at ang katarungan. Kung tayo ay mananahimik lamang, sino ang dapat tumayo para sumigaw? Para ang lahat ng mga tao ay maari baka makakakuha pa lamang ng mga katarungan na hinahanap sa buong bayan. Kahit saang parte ng Pilipinas, mapunta ka sa Barm, sa Muslim Mindanao, mapunta ka sa Palawan, mapunta ka sa Panay Island, sa Cebu, mapunta ka sa doon sa Samar, mapunta ka sa Bicol area, mapunta ka man sa Tagalog area, mapunta ka man sa Kapampangan area, sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, mapunta ka rin sa mga kabsat ko sa Ilocos. So sa Region 2 ay ang problema ng umukha ng mga pigati sa pagnanasa ng katarungan at katotohanan ay pare-pareho lamang. Iba-iba ang kwento, pare-pareho lamang. Ang kwento naman dito po sa Kapampangan area, sila na dapat ngayon ay tutukan natin at para makalampas sila sa tanikala o kadena ng opresyon, discrimination at terorismo, pamamatay ng tao. Kasi not a few weeks ago ay may pinatay naman dyan sa San Fernando, Pampanga na may connection dyan sa grupo ni Miguel Caluwag ng San Fernando. So whatever was the reason behind, kahit ano, dapat bawal na bawal talaga ang patayan. Dapat matigil na yung patayan. At ang number one issue sa mga gobernador, sa gobernador ng Pampanga na si Dennis Pineda at saka vice governor ng Pampanga na sa kanyang nanay na si Lilia Pineda o Baby Pineda o Nanay Pineda kung tawagin, ay bigyan nyo ng solusyon, pagalawin ang mga pulis para maimbestiga ang lahat ng patayan na nangyayari dyan. Kasi napakarami na pong patayan, may gitsandaan na napatayan na nangyari dyan, ay hindi man lamang nabibigyan ng investigasyon. Kahit investigasyon lamang. So ibig sabihin, ang problema natin, sino ang mga pumapatay niyan? So ang may obligasyon niyan, kung ang unang-una ay ang Provincial Police Office, kung sino man ang Provincial Director. Pangalawang may obligasyon dyan, yung Gobernador, Vice Gobernador, at lahat ng mga bukal. Pangasunod na antas na may obligasyon dyan yung mayor ng bawat bayan o lungsod dyan sa Pampanga. So, ito, ngayon, kung ano ang mukha ng Pampanga, yan din ang mukha ng buong Pilipinas kung pag-usapan natin ang problema sa katotohanan, sa katarungan, at sa diskriminasyon o abuso o pagnanakaw. Pare-pareho lang yan. Ngayon dito, pag-usapan, ano ba yung Pugo? Pero bago tayo pupunta sa Pugo, nais ko lamang babanggitin na nawawmali si Senator Lito Lapid. Tatandaan ninyo na si Senator Lito Lapid ay nagyabang sa Senate hearing noong June 26 na kung saan ay for the first time na umupo siya sa Senado para sa hearing ng committee para lamang magsalita. For the first time, you have seen how the chairman of the Committee on Silence or Committee de Silencio, kung paano siya magsalita, narinig ninyo. At walang ibang ginawa, kundi for the first time in history ni Lito Lapid and for the first time in history ng mga vlogger, ako lamang ang kauna-unahang tinira na sakop, maliban doon kay na alam na ko, in fairness to Maharlika, binabanggit din siya ni Bato. Pero dito, sa formal investigation, ako ang kauna-unahang vlogger na binabanggit sa Senate hearing. So, I take that as my big pride. At least for the first ako. Pero not necessarily na nakalamang ako sa kapwa ko vlogger dahil lamang sa ganun. So ngayon, para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali at hindi totoo. At ako raw ay may warrant of arrest na 6, yan ay maling-mali at hindi totoo. Kaya because of that, ang problema ko lamang ay dahil umupo siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, hindi siya pwedeng makakasuhan ng libel. Pwede ko lamang siya makakasuhan sa sala na paglabag ng aking karapatang sa ilalim ng Data Privacy Act na ngayon sa tinatawag na Pugo. Paano ba nag-umpisa yung Pugo na yan? So itong Pugo na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng isang negosyante dyan sa Purak, Pampanga o sa Angeles, Pampanga na ang pangalan niya si Roberto
Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na parang attorney in fact ng lahat ng magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan nag-golf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos dyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama tayo yung Park Hotel. So pagkatapos ang 32 hectares ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay dito magpatayo sila ng tinatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo noon ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan ko pangalan, pero napakaganda ng pagkagawa. Ibig sabihin po, ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero pitinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi noong 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Purak, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas. Kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa Parpo o sa MARO, ay may obligasyon ang MARO o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na kanila ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yon, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam sa dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa mula sa 106.4 hectares. So anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, November 15, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na CLOA ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order? Noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito ay komersyo at ito ngayon ay lupa na turismo. So yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? Ngayon nung nangyari yan, umiyak yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa. At nung naging senador, kinuha pa niya naging interesado sa Committee on Games and Amusement. So, binarangan nila, binakuran nila, at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So, dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers kasi lumampas na 5 taon, sa utos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng na korporasyon ng mga magkakapatid na Cruz na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan
para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo, no? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Purak. So nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So tinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers no nang twin na nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. Ito po yung desisyon. Hindi po ako dito nagkwento-kwento lang, Mr. Lito Lapid. Ito yung desisyon na pabor sa mga farmers. Ito yung desisyon. So ngayon, kung ito yung desisyon, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. Ang nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So pirmado yan na Susana Serrano, Land Use Cases Committee, Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. So, ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang, nagsimula na ng construction ng Pogo. So para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandoon din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Purak ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So, ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares dinakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-agaw? Siyempre, titingin ng taga-Purak, ikaw ay gagawin yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa mga sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa Pogo. So natural, kung talagang ikaw makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Purak. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon. So yan lamang. Yan ang problema talaga Lito Lapid. So ngayon, sabi ng misis ko, chillax lang ako. Alam mo, pag-usapin ng katarungan at katotohanan at pag-alipusta sa mga magsasaka ay parang ipagdasal natin ngayong linggo. Mga kapatid ko, mga Muslims, mga Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagdasal nyo rin ang mga farmers dyan sa Purak, Pampanga na manaig sila. Pero ang problema ko, paano gigibain ba yung mga building sa 10 hectares para masakahan lamang ng mga magsasaka? O hindi ko maisip kung paano. Ang karapatan nasa magsasaka, papayag ba sila na yung 10 hectares na yan ay mapawala sa kanila dahil may mga building? O ang isa pang na-discover ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Ang mga pinirwisyo mo na ng husto ang mga kabalin mo dyan sa Purak, Pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan papunta sa residential o pabahay, sa komersyo at sa ekoturismo ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, naggagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuha, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso walang bayad.
Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag-ano ko, ang na-discover ko sa aking research diyan ay ang mga klowa na titulo ay pinalabas na binenta na ng mga farmers sa kumpanya, sa mga Roberto, sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So paano sila makapagbenta ng lupa na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi? At ito po, meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga Cruz siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid?